ako at maging totoo ako, lalo sa sarili ko. Kilala natin siya, she's very opinionated. Kumbaga, kung sino talaga siya, yun at yun ang makikita nyo sa social media in real life. Kung paano niya pa rin kinaya na magbigay ng saya sa mga tao, sa mga manonood at sa amin na hindi alam kung ano yung nararamdaman niya. So, kaming lahat nandito para sa kanya. Ako, mahal na mahal ko si Kuya Kim. Alam na yun. Siya yung tumatay yung ama para sa akin. At paulit-ulit si Kuya Kim ang sinasabi niya ay parang ako daw si Emma. Kasi pakulit kaming dalawa ni Emma. Kumbaga, very opinionated kaming dalawa. And ang sinasabi na lang namin is sa lahat ng nangyari, yung impact na ibinigay ni Eman para sa mundong ito ay hindi mapapalitan ng kahit ano. I hope because of what happened, mas magkaroon tayo ng empathy rather than judgment sa mga tao sa paligid natin, and especially sa social media na maraming tao ang nagtatago sa mga litrato na hindi natin kilala, diba? Did you meet personally si Emma ba? I met her a few times. Brief lang naman masyado yung pag-uusap namin. We're not that close, pero my sympathy goes out to Kuya Kim and Ate Fred. Ano yung nag-impact sa'yo personally nung what happened to Emma? Ako kasi mahirap. Kasi she's close to your age. She is close to my age. And ako ang masasabi ko lang siguro, I'm a public figure. And hindi talaga mahirap na hindi ma-absorb lahat ng mga negative comments ng mga bawat isa. Pero dahil sa nangyari, parang mas lalo kong kailangan maging matatag. Kailangan na mas maging firm ako sa sarili ko because the world would never change. Hindi talaga magbabago yung pag-iisip ng mga tao. Pero ang pwede kong baguhin is kung paano ako gagalaw sa mundong to. At kung paano ako hindi magpapa-apekto sa kasamaan. Kasi mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. At yun yung pangahawakan ko. Dahil yun yung gugustuhin ni Eman na mangyari. Yung mas maging matatag ako, mas maging malakas ako. At maging totoo ako, lalo sa sarili ko. Kilala natin siya, she's very opinionated. Kumbaga, kung sino talaga siya, yun at yun ang makikita nyo sa social media in real life. And isa din siya sa mga inspiration ko eh. Kasi kahit na matapang akong tao, may mga tinatago pa rin ako sa sarili ko. Marami pa rin akong iniisip. Kasi nga, syempre, artista ako. Kailangan kong, I have to act a certain way, use certain words. Pero dahil sa kanya, mas gugustuhin ko to show up fully as who I am. Kasi hindi man nilang lahat matatanggap yun. Ang importante, basta naiintindihan ko yung sarili ko, magiging okay ako. But how do you take care of your mental health? Siguro yung support system. Kasi kahit naman anong gawin ko, ako, I can be strong para sa sarili ko. Pero yung meron kang masasandalan, yung meron kang mayayakap, yung merong tao sa tabi mo na kaya mong sabihin kung ano man yung nararamdaman mo, yun yung biggest blessing na meron tayo sa buhay natin. And hindi dapat natin kimkimin lahat sa sarili lang natin. Matuto tayong magsalita, matuto tayong mag-share sa ibang tao. Last na lang, what is your message to Kuya Kim? Personally. My message to Kuya Kim is to stay strong and know that ang hirap sabihin na everything happens for a reason. Ang hirap lang sabihin. But si ikaw Kuya Kim, nag-church tayo, alam natin, kahit hindi pa natin completely alam yung kasagutan sa lahat ng mga nangyayari, Eman is so loved. Eman is so loved by men. And you are also loved by men. So, we're here for you.
kahit anong mangyari, nandito kami para sa Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Yun pala,